Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Engineer Kim, a registered mechanical engineer and a freelance designer. So nandito na tayo sa last and final part of our manual meat grinder design series using SolidWorks. In this vlog, we will assemble all the parts we created in part 1 and part 2 to complete the full grinder. While doing the assembly using SolidWorks, I also share with you some important design considerations to keep in mind when assembling the parts of the machine. Hindi lang kasi pwede basta connect lang ng mga parts. May mga engineering principles tayo na sinusunod para siguradong aligned, safe at functional ang final product. So sa part na to, i-share ko sa inyo yung mga key factors na usually ginagamit nating mga mechanical engineers para maging maayos ang assembly at para ready na rin tayo kung sakaling ipabricate natin to in actual. Okay, so let's start with alignment and fit. Importante na tamang alignment ng mga parts para smooth ang galaw at hindi agad masira. Using SolidWorks, gumagamit tayo ng mga mates tulad ng concentric at coincident para mag-fit ng maayos yung shops sa mga holes. Kasi sa actual assembly, kailangan may konting space para hindi masyadong masikip or maluwag. Next is the tolerances. Dapat may allowance sa size ng parts. Hindi pwedeng sobrang sikip kasi mahirap i-assemble. Pero di rin pwedeng sobrang luwag para hindi gumalaw ng sobra. Kaya mahalaga na tama ang tolerances para swak sa mga parts. Next one is the material compatibility. So, kapag contact sa pagkain, dapat food grade materials tulad ng stainless steel para safe at hindi madaling kalawangin. Yung ibang parts na hindi contact, pwede namang ibang material para mas mura or mas magaan. Next one is the ease of assembly and disassembly. Dapat yung design natin is madaling i-assemble and i-disassemble para madaling linisin at ayusin. So, iwasan din natin yung mga permanent fixtures. So, mas mainam kung gagamit tayo ng mga screws or bolt na pwedeng tanggalin. Next one is the safety. Okay? Siguraduhin na walang matulis or matalim na parts. Yung hand grip or yung crank grip, dapat komportable hawakan at stable yung buong unit para hindi matumba habang ginagamit. The next one is the lubrication and wear points. Kailangan i-consider yung friction points tulad ng crank at shaft para hindi mabilis masira. So sa actual use, dapat nilalagyan natin ito ng mga food safe lubricant para smooth ang galaw at safe sa pagkain. Next one is the equal load distribution. Okay, so dapat equal ang pressure lalo na sa mga laking parts para hindi ma-deform at masira yung mga components. Next is the interference and clearance check. Okay, yung SolidWorks kasi is meron siyang interference detection. So, para makita natin kung may nag-overlap na parts para maiwasan ang collision kapag operation na siya. So, next one is fastener selection. Okay, piliin ang tamang bolts at nuts para hindi mag-loosen habang umiikot or nagbabibrate lalo na sa mga moving parts tulad ng crank. And the last one is the assembly sequence. Okay, so dapat planuhin ng tama yung pagkakasunod-sunod at pag-assemble para hindi mahirapan or magka-blockage habang nilalagay yung mga ibang parts. Pwedeng gamitin ang exploded view ng SolidWorks para makita natin yung sequence. Okay, so mahalaga na proper talaga yung pag-assemble natin para walang mga conflict na parts ng machine. And that's all for today. So natapos na natin yung final part ng ating manual meat grinder assembly using SolidWorks. From individual parts sa part 1 and part 2, ngayon buo na siya at ready na for fabrication. Okay, so I hope marami kayong natutunan lalo na sa mga proper assembly practices at mga real life considerations na dapat ini-integrate sa design phase pa lang. So, kung nagustuhan niyo yung mga series na to, please don't forget to follow, like, and subscribe para sa iba pang mechanical design project. Once again, I'm Engineer Kim. Thank you for watching and God bless everyone. See you pa sa mga next designs ko. Bye-bye!